We'd like to recognize, if we may, Mr. President, with the permission of the body, our distinguished colleague, Senator Robin Hood Padilla, to avail of the privilege hour. The gentleman from Mindanao in Nueva Ecija, Senator Robin Padilla, is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa atin pong pinunong mayorya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi. Assalamualaikum. Ginoong Tagapangulo, mga kagalang-galang na kasamahan, ako po ay tumitindig sa pulpitong ito ngayong hapon sa bisa po ng personal at kolektibong pribileyo. Tunay na nakapanlulumo po ang sunod-sunod na revelasyon ng kapalpakan ng isang pulutong at sindikato di umano sa DPWH. Sa halip na maging sandigan ng ating mamamayan na makapagbigay ng kinakailangang infrastructure laban sa matitinding kalamidad, naging bahagi pa po sila ngayon ng problema. Kawalan ng malasakit sa serbisyo publiko at sa kapwa. Batid ko po na si bagong kalihim Vince Dizon na aking itinuturing na kaibigan at kasama ay patuloy na nagsusumikap na linisin ang hanay ng DPWH. Ako po ay nagpapasalamat sa kanyang agarang aksyon simula sa pagsisibak ng mga tinatawag niyang bad eggs. Nakipagpulong din po siya sa mga dating kalihim ng kagawaran upang humingi ng gabay. Gayunpaman, batid ko din po na napakalaki ng hamon na kanyang hinaharap. Sabi nga po niya sa isang panayam, sa tagal ng kanyang paninilbihan sa gobyerno, wala pa siyang nakitang mas magulo at mas nakalilitong ahensya tulad ng DPWH. Ginoong Pangulo, sa ganitong sitwasyon, maituturing na natin isang klase ng kalamidad ito at nangangailangan ng kagyat na aksyon habang nagsasagawa ng investigasyon at paglilinis. Higit pa na hindi natin maaaring tanggalin ang mga proyekto ng flood controls dahil ang ulan at pagbaha ay mananatiling bahagi ng ating realidad. Kaya po ngayong araw na ito, nais ko lang pong mag-focus sa pagmungkahi ng posibleng kagyat na solusyon. Isang rescue operation, sagipin ng taong bayan sa baha, sagipin ng inang bayan sa talipandas na sistema at sabuatan. Noong unang privilege speech ni Senator Ping Lacson ukol sa korupsyon sa flood control programs ng bansa, iminungkahi ko po na pag-aralan ang posibilidad na iatas sa Armed Forces of the Philippines ang pagpapatupad ng flood control projects. Sinundan po ito ni Senator Panfilo Lacson ng pagsuporta sa out-of-the-box na idea. At nagpahayag na din po si Secretary Dizon ng pagiging bukas sa posibilidad na makipag-partner sa AFP Corps of Engineers sa pagsasagawa ng infrastructure projects bunsod ng mabuting karanasan niya nang makatuwang sila sa paggawa ng mga kalsada noong siya po'y nasa Clark Development Corporation pa. Ang pag-atas sa Corps of Engineers na maging kabilang sa solusyon ng flood control problems ay hindi makabagong ideya. Sa Estados Unidos po, mula po noong 1820s, ay kabilang na ang US Army Corps of Engineers o USACE sa mga river improvement projects patungkol sa pagsasaayos ng nabigasyon, mga simulain na mga proyekto patungkol sa flood control. Taong 1936 naman po, ipinasa ang Flood Control Act kung saan ang USACE ay naging pangunahing flood control agency ng United States na nagbabahagi pa nga ng kaalaman nito sa iba't ibang organisasyon sa loob at labas ng kanilang bansa. Dahil sa taglay na integrity at efficiency ng USACE, kahit noong unay may alinlangan sa mungkahing ito, ngunit sa kalaunan, kinilala ang kakayahan ng USACE na itayo at patakbuhin ang kanilang nationwide
Flood Control Program. Ngunit, meron pa rin konsultasyon at cost sharing sa pagitan ng federal, state at local government. Mula noon, daang-daang reservoir, levees at channelization projects ang naisagawa ng USACE sa ilalim ng kanilang 1936 Flood Control Act. At ang mga proyektong ito ay nakaprotekta na nga ng buhay at mga ari-arian, nakatulong sa paglago ng mga bayan at sa pangangalaga ng mga rural farmlands. Bagamat marahil ay nag-evolve na po ang flood control programs ng US sa kasalukuyang panahon, hindi maikakaila ang naging ambag ng tapat at mahusay na serbisyo ng kanilang Corps of Engineers na nooy pinagtitibay lamang na programa. Sa puntong ito, hindi ko po mapigilang ihalintulad ang kanilang karanasan sa atin. Ang AFP Corps of Engineers o AFP-COE na kinabibilangan ng lahat ng engineering units at personal ng AFP, isang institusyon na may higit 8 dekadang kasaysayan ng serbisyo na hindi lamang limitado sa combat engineering, kundi maging sa mga proyekto ng gobyerno na sumusuporta sa national and community development goals ng bansa. Nabanggit ko na po noong nakaraan na ang AFP ay may karanasan na sa pagtatayo ng mga health center, farm-to-market roads, mga paaralan, rural electrification projects, barangay water system, at marami pang iba. Isang halimbawa pa po, ang mga airport development projects na isinagawa ng AFP-COE sa mga taong 2020, 2021, at 2022. Bagamat hindi po ito mga flood control projects, ipinakita ng mga ito ang kakayahan ng AFP-COE na magsagawa ng malakihan at mahalagang proyekto. Pinakamalaking proyekto ay sa Lawag International Airport na nagkakahalaga ng 362.9 million na tinapos ng 51st Engineer Brigade sa loob lamang po ng mahigit 10 buwan. Mahigit pa sa halagang ito ang pinapatalo di umano sa kasino ng mga tiwaling engineer ng DPWH. Yan pong Cotabato Airport Development Project na isinagawa ng 54th Engineering Brigade na may approved budget for the contract o ABC na 158.6 million. 124.4 million lang po ang naging contract amount niyan. May savings pa. Ganon din po sa Vigan Airport Development Project na isinagawa ng 350 feet Aviation Engineer Wing, yung extension of runway project na may ABC na 67.9 million. Ang aktual na contract amount ay 60.4 million lamang. Meron na naman pong savings. Sa gitna po ng mga usapin na sumisira ng tiwala ng taong bayan sa pamahalaan, nananatili po ang AFP na isa sa mga ahensya na may mataas na trust at satisfaction rating. Katunayan nga po nitong Hulyo lamang, ayon sa tugon ng masa nationwide survey ng Okta Research, ang AFP po ay may 81% trust rating at 82% satisfaction rating. Mission-driven, disiplinado at matapat, yan ang hanay ng ating mga kasundaluhan, kabilang ang AFP-COE. Ang ating AFP ay nagsisilbi ring bilang isa sa mga pangunahing katuwang ng pamahalaan tuwing may sakuna, mapabagyo, pagbaha o lindol, pandemya man yan. Ang AFP ay isa sa mga unang rumiresponde upang magbigay ng agarang tulong sa mga apektado. Ginoong Pangulo, mga kasamaan, muli, inihahain ko sa mataas na bulwagang ito ang aking mungkahi na pag-aralan at isaalang-alang na magkaroon ng mas aktibong papel ang AFP-COE sa paglutas ng pambansang suliranin sa flood control.
lalo na sa agarang paggawa o pag-aayos ng mga non-existent o severely damaged na mga infrastructure sa mga highly flood-prone areas. Gayunpaman, pinapaubaya ko po pa rin sa ating mahal na Pangulo bilang Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas at pinuno ng sangay ng Executive, gayon din sa bagong talagang DPWH Secretary, DND, AFP, at iba pang ahensya ng pamahalaan ang pag-aaral at pagpapasya sa mungkahing ito. Sapagkat tulad ng nangyari sa USACE, kung madadagdagan ng tungkulin ang AFP-COE, marami pong kakailanganin ding mga karagdagang kagamitan, tauhan, kaalaman at kakayahan. Ipinagkakatiwala ko po sa inyo ang masusing pag-aaral ng mungkahing ito. Ginoong Tagapangulo, ako po ay isang reserve officer katulad po ni Senator Mig Zubiri na may ranggong Lieutenant Colonel sa Philippine Army. Nauunawaan ko po ang pangunahing tungkulin ng Sandatahang Lakas ay ang protektahan ang Estado at ang mamamayan at tiyakin ang soberenya at integridad ng pambansang teritoryo. Ngunit, dahil sa track record ng AFP, kumpiyansa sa wastong pamamalakad ang kaban ng bayan sa hilip na dumadaloy ito sa bulsa ng mga tiwali. Ginoong Pangulo, sa tapat na paglilingkod kasama ang AFP-COE bilang sandigan, hindi lamang sa infrastructure ng ating mapapatibay, kundi pati ang tiwala ng sambayanan. At sa bawat pag-ahon mula sa baha, sabay nating maiahon ang kanilang pag-asa. Tandaan po natin, hanggat may baha, may buhaya. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Mr. President. Majority Leader. Delikado pala, Mr. President, pag may baha, talagang may buhaya. Mr. President, the good gentleman from Bulacan, our distinguished colleague from our former Majority Floor Leader, Senator Joel Villanueva, would like to be recognized. Senator Joel Villanueva is recognized. Thank you very much, Mr. President, distinguished Majority Leader. Kung pagbibigyan po tayo ng ating kasamahan, ng ating BFF, the good gentleman from Camarines Norte and Nueva Ecija to just ask a few questions from this humble representation, Mr. President. Opo, Ginoong Pangulo, isa pong karangalan ang makarinig po ng mga katanungan mula po sa isang taong magmula pa noon ay nakikipaglaban na po dyan sa mga flood control. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. At at the onset, Mr. President, let me place into the records of this august chamber my sincerest thanks and gratitude to Senator Robin Hood Padilla, not only for looking for solutions, Mr. President. Marami gusto na sumausaw sa iba't ibang issue pero wala naman pong mabigay na solusyon. Marami nga po nagsasabi na tuwing nag-iimbestiga ang Kongreso, ang dalawang bahay sa Kongreso, wala rin namang maibigay na solusyon. Kaya po, nagpapasalamat tayo sa Diyos unang-una, pangalawa sa ating kaibigan at kasamahan dito sa Senado na may ibinibigay na solusyon. At nais ko pong i-throw yung aking full support sa kanyang ninanais tungkol po dito sa inisyatibo na itap, Mr. President, ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ang isang tanong ko po na nais ipahiwatig, Ginoong Pangulo, ay paano po natin ito may isasakatuparan? Ito po ba ay kinakailangan na maggawa ng isang panukalang batas o isang order lamang mula sa ehekutibo, o ito po ba ay po pwedeng gawin ng, for example, the newly installed Department of Public Works and Highway Secretary would come up of a memorandum or having a partnership with the AFP at magawa itong mga proyekto na kung saan alam natin at sumasang-ayon ako sa gentleman from Camarines Norte and Nueva Ecija na mataas ang level ng pagtitiwala ng taong bayan sa ating sandatahang Pilipinas. So ano po yung pwede nating gawin para maisakatuparan itong mga bagay na akin din pong sinusuportahan, Ginoong Pangulo?
Opo, maraming salamat po sa inyong katanungan, aking mahal na kaibigan. Alam niyo po, ito pong tinatawag po nating AFP-COE. Matagal na po itong ginagamit po ng gobyerno noong pong lalong-lalo na po noong 2020, 2021 at 2022. Marami na po silang nagawang mga airport, katulad po ng nabanggit ko po kanina, sila po ay nakagawa na ng Lawag International Airport, Cotabato Airport Development Project po, at sa Vigan Airport Development Project po. Malalaking project po ito na hindi na po kinailangan pang gumawa po tayo ng panibagong batas. Ito po ay sa pamamagitan lamang po ng utos ng ating Pangulo nung panahon na yon. Opo. Lalong-lalo na po ngayon, siguro po mas kailangan natin sila sa oras na ito. Opo. You mean to say, Mr. President, an executive order or a memorandum of agreement will suffice, Opo. Mr. President, para sa ganito. Gusto ko hong susugan yung binanggit po ninyo kasi Ginoong Pangulo, nung tayo po ay nasa Technical Education and Skills Development Authority, we have come up with partnerships like this. In fact, Mr. President, let me point out our partnership with then Congresswoman Telma Almario of Davao Oriental. If I'm not mistaken, Mr. President, we have come up with a program na tinatawag po ay Training Cum Production ng TESDA. Ito po ay libreng training program para sa mga kabataan doon sa Davao Oriental. At pagkatapos habang tinetrain sila, for example, sa construction, bricklaying for instance, gumagawa po sila ng classroom doon po sa Davao Oriental. Maaaring hindi po kasing galing o kasing bilis ng mga hina-hire na certified worker, construction worker dahil syempre may learning curve pa po eh. Pero ang kagandahan po, kahit na mas tumatagal yung panahon para sa training program, ang nangyayari po, nagkakaroon ng pagsasanay, natututo yung mga kabataan. And while they are learning, Mr. President, at the end of the program, nung training cum production ng TESDA, sila po ay nase-certify. So, ibig sabihin, ito pong mga bata na na-train ay binibigyan ng sertifikasyon. So, parang nagkaroon sila ng diploma o yung national certification ng TESDA that has become a passport for employment not only here in the Philippines but even abroad. So, Ginoong Pangulo, nakikita ko po na napakaganda ng panukala ng ating kasamahan at pwede pong bigyan ito ng kaukulang national certification from TESDA. For example, Mr. President, if the AFP personnel would be given a task for rescue operations, for instance, meron din po ng mga courses sa TESDA. There are about 235 training regulations na kung saan po pwede pong tahiin itong nais nating inisyatibo at nang sa ganon, kahit po yung mga AFP natin, personnel, pwede po rin silang mag-earn ng national certification na magagamit po nila kung sila man po ay mag-retire o balang araw mag-ibang karera, meron po silang national certification. Ito po ba'y katanggap-tanggap sa ating kaibigan ginagalang nakasamahan dito sa Senado? Opo, napakaganda pong mungkahi nito. Katunayan, bigla pong pumasok sa isip ko yung ating mga nag-ROTC po ngayon. Maganda nating ilagay po dyan sa pag-aaral na yan para talagang mobilize po sila at masanay po sila na hindi lang sila panggera, kundi sa mga oras na ganito na mapoproteksyonan natin ang ating mga kababayan na magkakaroon pa sila ng kaalaman na ibibigay po ng TESDA. Napakaganda po nito, napakagandang mungkahi po. Salamat po at sa pagdinig at sa susunod na mga araw na mapag-usapan po ang issue na ito, ang topic na ito. Nais po nating magbigay ng ilang mga panukala dahil nakikita po natin yung kahalagahan na alam natin lahat, Ginoong Pangulo, na yung education is dynamic, hindi nagwawakas yan. Kaya nga ho nung pinasa natin yung
lifelong learning na batas dito sa bulwagang ito, nais nating ipakita na hanggat mayroon tayong tsansa na mapukaw yung ating kaalaman at kasanayan, meron po tayong magagawa, mas magiging effective po tayo, mas magiging blessing po tayo sa ating bansa at sa ating mga kababayan. Nais ko lang po, last but not the least, na sabihin, Ginoong Pangulo, na can you imagine, Mr. President, no? Let us just focus, for example, yung pong binabanggit ko kanina, classrooms lang. How many shortage of classrooms do we have all over the country? And you can imagine, Mr. President, if we have students from all walks of life, tinuturuan gumawa ng classroom. Pagkatapos gumawa ng classroom, nagkaroon pa ng certification at diploma on NC mula sa TESDA. Diba, hindi lang po yung tipid ang pinag-uusapan natin dito, Ginoong Pangulo. Skill. I am very sure yung billions of pesos na matitipid ng pamahalaan, lalo na yung mawawala sa korupsyon, napakalaki. But just the same as the gentleman from Camarines Norte and Nueva Ecija already mentioned, yung skills and empowerment that we are giving to our people, priceless po yan. So muli, maraming salamat, Ginoong Pangulo, sa ating kaibigan at kasamahan dito sa Senado, Senator Robin Hood Padilla, for taking my questions, and I am in full support of his advocacies. Thank you, Mr. President. Thank you, dear colleague. Salamat po. Majority Leader. Mr. President, next to interpolate is Senator Rodante Marcoleta. I move that he be recognized. Senator Marcoleta is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Sana po ay okay pa kay Senator Robin na makapagtanong pa po ng ilang bagay sa ikalilinaw ng kanyang privilege speech. Opo, isa pong kaligayahan para sa akin po ang makatanggap po ng katanungan sa atin pong ginagalang Senator Rodante Marcoleta. Kasi ang mga tanong ko, maring hindi mo ikaligaya sapagkat basta pag wala pong wala nang wala nang buhaya. Naunawaan ko po kasi ang pangangailangan ng mga measures kapag dumarating ang mga sakuna, lalong-lalo na po ang baha, na talagang wala naman pong kinikilalang tao yan o lugar, lahat sasagasaan po niya. Kaya naiisip po ninyo na maisalba natin ang ating mga komunidad, ang ating mga kababayan, kahit sa anumang paraan na mabisa. Yun po ba ang gusto nyo sabihin, Ginoong Pangulo? Opo, Ginoong Pangulo, kasi sa ngayon po, unang-una po sa lahat, maisalba. Kaya nga po tinatawag ko po na isang rescue operation to. Pangalawa po, maibsan ang galit na nararamdaman po ng ating mga kababayan. Sa oras po nito, umuusok ang galit po ng ating mga kababayan at sa tingin ko po, kung meron pong napagkakatiwalaan sila na mga katulad po ng kasundaluhan na napakataas po ng kanilang approval rating, satisfaction rating, magkakaroon po ng katahimikan na rin ang pag-iisip ng ating mga kababayan po. Tama po yung binanggit ninyo, Ginoong Pangulo, ngunit alam din naman po natin na kahit ano pong mga temporary measures ang pwede nating gawin para lang ma-alleviate natin yung suffering ng ating mga kababayan, ang tawag nga po nila dyan ay mga palliatives o mga cosmetic measures. At kung tawagin ay mga band-aid solutions. Pinakamabuti po kasi na talagang yung pinakaugat ng lahat ng ito kung bakit tayo bumaha ng ganito. At hindi nga natin masyadong makita pa kung gaano ang lawak talaga nito sapagkat nagsisimula pa lang nating tingnan talaga kung gaano talaga karami ang mga dispalinghadong mga flood control projects kung bakit bigla na lang rumagasa ang tubig sa ating mga kanayunan, mga komunidad. At talagang nakita natin lahat ng mga flood control projects na naipundar ng ating pamahalaan ay talagang ultimong nawasak at parang sinagasaan lahat. Ang tinutukoy ko pong ugat, Ginoong Pangulo, ay yung malawakan at malalim na korupsyon na nangyayari at namamayani na po sa ating pamahalaan. Kapag hindi po natin ito nasolusyonan, mananatili po tayong umahanap na lamang po ng mga band-aid solutions. Nakatutulong po, bakit hindi? Ngunit hindi po natin ganap na napapawi yung pagkamuhi o yung galit ng ating mamamayan
sapagkat hindi nagagawa ng pamahalaan ng kanyang pangunahing tungkulin na nakasulat pa man din sa ating saligang batas. Nakatungkulan po ng Estado, Ginoong Pangulo, na kailangan pong yung kapakanan po ng kanyang mamamayan ay kinakailangang unang-una sa listahan ng pamahalaan na dapat po nilang asikasuhin. Tama po ba yun, Ginoong Pangulo? Tama po. Naniniwala po tayo dyan. Kaya po natin na isulat ang akin pong pribilehiyong talumpati sapagkat kapag nanood po tayo ngayon ng balita at nakita po natin at naririnig ko pa nga po na ang magpapatuloy ng mga proyekto ng mga katulad po ng mga nasirang proyekto, yung mga proyektong guni-guni, ang magtutuloy daw po ay yung paring-paring mga kontraktor. Kaya po ako lalong nagkaroon ng lakas na loob na gawin po itong talumpati na ito sapagkat kung pamimiliin po ako kung pamimiliin po ako mismo, kung sino dapat ang gumawa nito at magkakatiwalaan ko, hindi na po siguro yung mga kontraktor na yun. Kung hindi, ito na po sigurong AFP, COE, na matagal na pong gumawa ng mga proyekto katulad po ng mga airport. Kapag airport po ang ginagawa niyan, ibig pong sabihin, matibay po talaga yung mga runway na ginagawa nito mga ito. At sa cost po, sa cost na kung ano po yung budget, nakakatipid pa po sila. Meron pa pong savings, Kaya po nung narinig ko po yon sa balita, sabi ko, siguro naman mas maganda itong aking itatalumpati dahil ito sigurado, number 1, ang sundalo, disiplinado. Kapag gumawa sila ng kapalpakan, merong kagad court martial. Andyan po kaagad. Talagang mabilis ang aksyon. Dito nga po, gumawa sila ng airport, 11 buwan lang. Kaya po naniniwala po ako, Ginoong Tagapangulo, na ito pong ating talumpati na ito, kapag ito po'y naisakatuparan, magiging, po ito? Pundasyon. Pundasyon po ito. Pwedeng sundan ng mga kontraktor sa darating na panahon kapag nagawa na po nila. Ito naman pong ating panukala, ito pong ating sinasuggest ngayon, hindi po ito pang matagalan. Ngayon lamang po ito, habang naggagawa po ng investigasyon, habang naggagawa po ng paglilinis, kailangan pong may umaksyon na kagad na mapagkakatiwalaan at sigurado pong matibay ang kanilang gagawin. Salamat po sa inyong sagot. Ngunit ay nakakala ko rin na kahit gaano kagaling, kahit gaano kaseryoso, gaano man katapat ang pwede nating gamitin ng mga tao na pansamantalang makatutulong sa ating mga pangunahing suliranin na inaharap ng ating bansa ngayon, talagang kailangan pa rin na mailatag natin ang isang sistema na kung saan ay malinis natin ang korupsyon sa ating bansa. Kasi kahit ano pong kahit sinong tao, kahit anong korporasyon ang gamitin natin, kahit anong grupo ng tao ang gamitin natin, kapag ang sistema po ay hindi tama, ay palaging babalik-balik din tayo doon sa mga paggawa na talagang hindi naman katanggap-tanggap sa ating mga kababayan. Kaya po siguro napansin ninyo, Ginoong Pangulo, sa una pa lamang na pagsisikap natin na may ayos ang sistema natin at kahit papano'y ma-address natin ang corruption, naging tuntunin po natin nung tayo po ay nanguna sa Blue Ribbon Committee na hindi lamang po yung maliliit na tao ang dapat nating matukoy. Dapat sana pati na po yung malalaki. Huwag nating katakutan kung gaano man sila kalaki. Kaya po kung mapapansin niyo, Ginoong Pangulo, yung nauna nating direksyon ay kung baga tayo'y namimingwit ng isda Opo. Sa pamimingwit ng isda, Ginoong Pangulo, gagamit po tayo ng pain. Isang maliit na bagay o isang maliit na isda rin para sa ganoon makahuli tayo ng mas malaking isda. Tama po. Yun lamang po ang paraan kasi. Hindi man siguro ganap, maring hindi po natin lahat maayos. Ngunit kailangan nating matukoy, kailangan nating makilala. Hindi lamang po kontraktor ang kinasangkapan dito Tama po. Hindi lamang po mga opisyales, Ginoong Pangulo, ang may kasalanan dito ng DPWH, maliit o malaki. Lalong-lalo na yung mga tao na nagpasimula kung paano ilatag ang mga pondo nito para sa ganun ay kanilang malustay.
Kaya po ang direksyon na tinahak natin, kinausap natin yung mga ibang mga gustong tumistigo, kung sila'y makapagsasabi ng saganang sa kanila, ay yun ang pwede nilang i-contribute sa paghanap natin ng kalutasan, hanggang sa ipangako nga natin sa kanila na sa ilalim ng umiiral na batas, Ginoong Pangulo, meron tayong protection na may bibigay sa inyo kung kayo ay makagaganap doon sa mga requirements na inilatag ng batas. Kung halimbawa kayo'y makapag-apply at kayo naman ay susuriin kung talagang magiging karapat-dapat, okay kayo, matatanggap kayong witness, halimbawa, state witness, ay ganun po yung paraan na nilatag natin kasi hindi po madali na makatukoy tayo ng malalaki. Yung malalaking isda na lalong-lalo na yung pasimuno, yung pinaka-mastermind po kung bakit naging ganito ang kinahinatnan po ng mga proyekto na dapat sana naging protection po ng ating mamamayan. Napansin po ba ninyo yung ganong direksyon, Ginoong Pangulo? Opo. Ako po'y kasama po ninyo sa direksyon na yon, sapagkat naniniwala po ako na dito sa pangyayaring ito, marami po talagang, ito, sindikato po ito eh. At yung direksyon po ninyo, talagang malaman natin kung ano yung nangyaring sindikato. Salamat po at sana po ay yan din ang maging direksyon natin. Wala po tayong sisinuhin kung saan makapunta, kung sino po ang hahanapin ng ebidensyang ituturo. Huwag po tayong mangimi, huwag tayong matakot. Ituloy po natin sapagkat ito lang ang paraan. Makilala natin at sana sa lalong madaling panahon po sa pamamagitan ng ganitong pamamaraan ay maihinto na po, hindi man lahat. Ngunit sana yung karamihan po ng ganitong gawain, maihinto po para sa ganon, makinabang naman po ang ating bansa. Sang-ayon po ba kayo sa ganon, Ginoong Pangulo? Opo, sang-ayon po tayo. Dapat na po talagang mabuwag yung mga yan. Opo. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat, Senator Robin. At palagay ko, idol na rin kita ngayon. Salamat po. Majority Leader. Mr. President, I move that we refer the privileged speech of Senator Robin Hood Padilla and all the interpellations and manifestations thereto to the Committees on Public Works and National Defense and Security, Peace, Unification, and Reconciliation. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none is so referred. Mr. President, having